Sa araw ng rapture, ang mga taong maliligtas sa araw na ito ay magkakaroon ng isang malaking pagbabago sa pisikal na anyo. Sinalaysay ito sa Biblia at ipinaliwanag papaano nga bababaguhin ng ating Panginoong Diyos ang katawang lupa na nagkaroon ng binhi ng kasalanan mula kay Adan at Eva. Gaano ka makapangyarihan, gaano ka perpekto ang katawan ng tao na maliligtas sa araw ng rapture. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang napakahalagang bagay na nakasulat sa Biblia. Ang pagbabago ng anyo ng tao pagkatapos maganap ang rapture na nakasulat o nakahula mula sa Biblia. Mababalik ba sa pagiging perpekto ang katawan ng tao gaya nung panahon na si Adan at Eva ay hindi pa nagkakasala? Ang rapture ay isang church event na sinasabi mga sangkay sa Biblia na tinutukoy po dito ang salitang pagdagit sa mga believers mula po sa ating planeta in order to make way for His righteous judgment na ibubuhos niya sa mundong ibabaw, lalong-lalo na po sa paparating na Great Tribulation. Ang rapture mga sangkay ay na-describe primarily sa 1 Thessalonians chapter 4 at 1 Corinthians chapter 15. God will resurrect or bubuhayin niya mga sangkay ang mga believers na namatay na at bibigyan po sila ng tinatawag na glorified bodies. Kasama na rin po sa magkakaroon ng glorified body ang mga taong nabubuhay sa araw ng rapture na makakasama sa pagdagit at magkakaroon ng isang great reunion sa langit kasama yung mga taong namatay na muling binuhay at nagkaroon ng glorified bodies. Ang mga believer na nabubuhay sa panahong iyon na magaganap ang rapture ay magkakaroon din ng glorified bodies. Sinasabi sa Biblia mga sangkay, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Yan po ang nakakakilabot na event mga sangkay na nakasulat sa Biblia na inaakala ng iba na ito po ay fantasy o katang-isip lamang mga sangkay. Subalit hindi po. Ito ay bahagi ng propesiya sa Biblia mga sangkay na alam po natin na ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia, marami sa mga ito ay natupad na. Na ang ibig sabihin lamang lahat ng mga nakasulat sa Biblia na propesiya ay mangyayari. Kagaya na lamang po ng paparating na event, walang iba kundi ang rapture. The rapture will involve instantaneous transformation of our bodies to fit us for eternity. Ayon po sa 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa inihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ayon sa Biblia, we shall be like Him. Magiging katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus. Habang ang Biblia ay hindi naman talaga malawak ang pagka-describe sa detalye ng sinasabing glorified body na matatanggap natin sa pagpasok sa kaharian niya, we know that they will be like Jesus with resurrected body. Ang ating mortal na human bodies ay na-describe mga sangkay sa 1 Corinthians chapter 15. Ayon po sa Biblia, gayon din naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkabulok. Muling binubuhay ng walang pagkabulok, itinanim ito na walang karangalan.
binubuhay ito na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na may kapangyarihan. Itinanim ito bilang katawang pisikal, binuhay na walang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding espiritual. Gaya ng nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang ating katawan, mga sangkay, simula nung nagkasala si Adan at Eva, nagkaroon po ito ng napakalaking weakness. Nagkaroon ng kabulukan ang ating pisikal na anyo. Ang katawang ito ay nagkaroon na ng kamatayan. Ang dating perpektong katawan na nilikha ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Book of Genesis ay naging makasalanan, perishable, dishonorable, and weak. Ito ay dahil sa kasalanan na namana natin kay Eva at Adan. Pero sa araw ng rapture, mga sangkay, ang ating katawan ay mapapalitan, mga sangkay, kung ikaw ay mapapasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Our immortal bodies will be imperishable, honorable, and powerful. Our new bodies will no longer be natural bodies na subject sa kamatayan. We will live in victory over sin and death, won by Christ on our behalf. Yan po ang magiging kalagayan ng ating pisikal na anyo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15, pakinggan ninyo ang sasabihin kong isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mahihimlay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhayin muli na walang pagkasira, at tayo'y babaguhin sapagkat ang may pagkabulok ay kailangan magbihis ng walang pagkabulok, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ngunit kapag itong may pagkabulok ay mabihisan ng walang pagkabulok, at itong may kamatayan ay mabihisan ng kawalang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon na ng tagumpay. Nasaan na, kamatayan, ang inyong tagumpay? Nasaan na, kamatayan, ang iyong kamandag? Ganyan po ka nakakakilabot, mga sangkay, ang magaganap sa hinaharap kung tayo po ay maliligtas sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Bilang isang imperishable, ang ating glorified body will no longer suffer from any sickness and death, nor will they ever be subject to heat and cold or hunger and thirst. Ang ating katawan, mga sangkay, na siyang glorified body sa araw ng rapture ay hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, hindi na makakaranas ng kamatayan, hindi na makakaranas ng anumang karamdaman. Ito ay magiging perpekto kagaya noong unang nilikha si Adam and Eve. Ang ating bagong katawan will be honorable at hindi na po magiging kahiyahiya dahil sa kasalanan. Nung si Adam and Eve ay nagkasala, mga sangkay, ang una mismo nilang naramdaman ay ang kahihiyan ng kahubaran na nasusulat po sa Genesis chapter 3. Sa araw ng rapture, mga sangkay, ang ating pisikal na anyo ay mapapalitan ng isang imperishable and glorified bodies, at tayo po ay bibihisan ng white garments. Magiging isa itong pure, walang dungis ng kahit na anong kasalanan. Ang ating pisikal na anyo, mga sangkay, ay mahina sa maraming paraan, sa maraming bagay. Ang ating pisikal na anyo ngayon, mga sangkay, ay pinahina ng kasalanan, kung kaya tayo po ay mabilis na nagkakasala, mga sangkay. Ito po ay bunga ng kasalanan. Subalit sa araw ng rapture, sa panahon, mga sangkay, na tayo ay glorified body na, our bodies will be empowered by the Spirit who owns us, and the weakness will be no more. Wala na magiging weakness ang ating pisikal na anyo. Magiging makapangyarihan na ang ating katawan na siyang glorified body sa araw na yon. Ito ang nakaka-excite, mga sangkay, nakaganapan sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't pagsumikapan po natin na mapasama sa pagdagit o tinatawag na rapture na nakasulat sa Biblia, na tayo ay dadagitin kasama ng mga taong naglingkod sa ating Panginoon ng tapat na namatay na, at magkakaroon ng grand reunion sa kalangitan. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.